Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga lumang papel at alikabo, sa loob ng isang maliit na bodega sa dulo ng silid aklatan ng paralan. Dito, sa gitna nga nakatambak na libro at kagamitang hindi na ginagamit, ang tanging liwanag ay isang manipis na sina ng papalubo na araw mula sa isang maliit na siwang sa bintana. Dito nahahalo ang bawal at ang pagnanasa. Ang bawat pahinga ay tila isang sigaw na pinipigilan, ang bawat dampi ang balat ay isang apoy na nagbabaga sa kasalanan. Ramdam ni Isabel ang gaspang ng pada sa kanyang likuran, ang init ng katawan ni Liam na nakadikit sa kanya, na tila gustong pumasok sa bawat himay-may ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa matipunong balikat ng binata, minsay tinutula ito palayo, minsay humihigpit ang kapit na parang isang taong nalulunod. Liam. Hindi ito tama. Ang bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay kinakain ng sarili niyang naglalaban na damdamin, isang mahinang tunog sa gitna ng kanilang nga nagahabol na hininga. Sumasagot ang binata sa pamamagitan ng isang halik sa kanyang leg, mainit at mapilit. Isabel. Sabihin mong sa akin ka lang. Sabihin mo, ang pakiusap nito, ang boses ay garalgal at punong isang uri ng paksamba na kawan nakakatakot at nakakaakit. Ang pagtutol ni Isabel ay unti-unting nagiging isang pagsuko, ang kanyang masalita ay napapalitan ng maungol na hindi niya makontrol, matunok ng pagkalito at ng isang kaligayahang matagal na niyang kinalimutan. Ang bawat paggalaw ay isang sayaw ng paalinlangan at paghahanap, isang paamin na sa lugar na ito, sa oras na ito, wala ng tama o mali, mayroon na lamang silang dalawa. Ngunit bago ang silid na ito na puno nga alikabo at kasalanan, may isang silid-aralan na puno nga pangako at pangarap. Ilang buwan lang ang nakalipas, si Isabel ay isang bagong guro, isang intern na may ningning pa sa mamata at suot ang isang simpleng bestida na may bulaklak. Tumayo siya sa harap ng klase ng grade 12, ang puso niya ay bahagyang kumakaba sa pananabi at kaba. At doon, sa dulo ng silid, sa tabi ng bintana, nakaupo si Liam. Hindi lang ang kanyang tindi o ang gwapo nitong mukha ang nakakuha ang kanyang pansin, kundi ang paraan ang pagtingin nito sa kanya. Isang tingin na matalino, mapanuri, at tila nakikita ang kaluluwa sa likod ng kanyang ngiti. Sa unang araw na iyon, nang matamo ang kanilang nga mata sa gitna ng isang talakayan tungkol sa isang tulang paibig, isang bagay ang nasimula, isang kuryenteng hindi nila maintindihan, na sa mga susunod na buwan ay lalago at magiging isang apoy na tutupo sa lahat. Sariwa pa ang amoy ng floor wax sa pasilyo, humahalo sa pamilyar na halimuyak ng libro at ang bahagyang alinsangan ng umaga sa Maynila. Para kay Isabel, iyon ang amoy ng isang bagong simula. Mahipit ang hawak niya sa kanyang magamit, nararamdaman ang lamig ng leden na folder sa kanyang magadaliri na bahagyang nanginginig. Ito na iyon, ang kanyang unang opisyal na araw bilang isang student teacher para sa pinakamataas na baitang, ang grade 12. Sa isip niya, ilang beses na niyang inulit ang kanyang pambungat na sasabihin, ang ngangiting ipapakita, ang tamang tindig na dapat mapakita nga autoridad ngunit may kabaitan. Pinili niya ang kanyang suot ng may buong paingat nung umagang iyon, isang bestidang hanggang tuhod na may malilit na bulaklak na kulay asul, sapat na formal para sa isang guro ngunit sapat na bata para ipaalala sa sarili na hindi pa siya gaanong nalalayo sa edad na matuturuan niya. Ang kanyang buhok na itim at mahaba ay malayang nakalugay sa kanyang mga balikat. Isang bagay na pinaisipan niyang ipusot ngunit sa huli hinayaan na lamang, isang maliit na pag-ari sa kanyang sariling pagkatao sa loob ng isang institusyong puno nga alituntunin. Pagpasok niya sa silid-aralan. Isang pamilya na kaba ang bumalo sa kanya. 25 pares ng mga mata ang sumalubong sa kanya, mga matang mapanuri, walang pakialam, o puno ang kuryosidad ng mga kabataang nasa bingit ng pagtanda. Ngumiti siya, isang ngiting pinraktis niya sa salamin, at naglakad papunta sa mesa sa harapan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Binibining Isabel Reyes, at ako ang magiging guro ninyo sa panitikan para sa semestreng ito. Ang kanyang boses ay mas matata kaysa sa kanyang inaasahan, at isang alon ng ginhawa ang dumaan sa kanya. Sinimulan niya ang kanyang pagpapakilala, ang kanyang ngahili, ang kanyang pinagtapusan. Habang nagsasalita siya, nilibot niya ng tingin ang buong klase, sinusubukang kabisaduhin ang mga mukha. At doon, sa ikatlong hanay malapit sa bintana, nahulingan niyang nga mata ang isang maaral na naiba sa lahat. Hindi ito dahil sa ingay na ginagawa nito, sa katunayan, siya ang isa sa pinakatahimik. Nakasandal ito sa kanyang upuan sa isang paraan na nagpapakita ng kumpiyansa,
hindi pakwawalang bahala. Ang kanyang uniforme, kahit na mayos, ay hindi may tago ang matipunong pangangatawan ng isang atleta. Ang nga braso nito na nakapatong sa des ay may malinaw na hubo nga kalamnan, at ang kanyang nga balikat ay malapat. Ngunit hindi ang kanyang pisikal na anyo ang pumukaw sa atensyon ni Isabel. Ito ay ang kanyang nga mata. Matalim, seryoso, at nakatuto sa kanya na parabang hindi lang ang masalita niya ang pinakikinggan nito, kundi pati ang nga hindi niya sinasabi. Naktama ang kanilang mapaningin, isang saglit na mas matagal kaysa sa nararapat, at si Isabel ang unang napaywas, isang hindi may paliwanag na init ang biglang gumapang sa kanyang pisngi. Ipinagpatuloy niya ang klase, ibinaling ang atensyon sa aklat na hawak. Ang paksa para sa araw na iyon ay isang klasikong tula ni Francisco Balagtas, ang kay Celia. Habang binibikas niya ang bawat saknong, ang kanyang boses ay nakaroon ng sigla, dinala ng kagandahan ng mga salitang matagal na niyang minamahal. Ipinaliwanan niya ang konsepto ng matimyas at sawimpalat na paibig, ang papangang alaala sa papapanatilingang damdamin. Mayroon ba kayong makatanungan? Tanong niya pagkatapos ng kanyang paliwanag. Ilang makamay ang nataas, makaraniwang tanong tungkol sa kahulugan ng mga malalalim na salita o mga makasaysayang konteksto. Sinagot niya ang lahat ng may pasensya. Nang akala niya ay tapos na, isang kamay ang dahan-dahang itinaas mula sa hanay na malapit sa bintana. Siya iyon. Opo, Gino. Bahagya siyang natigilan, napatantong hindi pa niya alam ang pangalan nito. Liam po. Sagot ng binata, ang boses nito ay mas malalim at mas buo kaysa sa makaklase. Sige, Liam. Ano ang iyong tanong? Miss Reyes, simula niya, at sa pagbanggit pa lang ng kanyang pangalan, may kakaibang naramdaman si Isabel. Ang tanong ko po ay hindi tungkol sa kahulugan ng tula, kundi sa esensya nito. Sa tingin niyo po ba, ang ganitong klaseng pag-ibig, ang uringang pag-ibig na kayang magtiis at umalala kahit sa gitna ng kawalan, ay posible pa rin sa panahon natin ngayon? O ito po ba ay isa na lamang magandang pantasya na nababasa natin sa mga lumang libro? Ang tanong ay tumama kay Isabela na parang isang malakas na hangin. Hindi ito ang tanong ng isang tipikal na estudyante. Ito ay tanong ng isang taong nag-isip, naghahanap. Ang buong klase ay natahimik, naghihintay sa kanyang sagot. Muli, ang kanilang mga mata ay naktakpo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Isabel. Nakita niya sa mata ni Liam ang isang tunay na interes, isang hamon. Parabang sa isang saglit, silang dalawa na lang ang tao sa loob ng silid. Ang ingay ng electric fan sa sulok, ang huninga sa sasakyan mula sa labas, lahat ay naglaho. Magandang tanong iyan, Liam, sabi niya, at naramdaman niya ang isang ngiti na kusang gumuhit sa kanyang ngalabi. Naniniwala ako na ang pag-ibig, sa kahit anong anyo o panahon, ay hindi nababago. Ang nababago ay ang paraan natin ng pagpapahayag nito. Ang mga tula ni Balagtas ay gumagamit ng mga salitang hindi na natin karaniwang naririnig ngayon, pero ang sakit, ang pangungulila, ang matamis na alaala, nararamdaman pa rin natin iyan. Siguro, hindi na tayo nasusulat ng mga awit para sa ating salya, pero napopost tayo ng mga larawan sa social media na may mahahabang caption. Siguro hindi na tayo naghihintay sa ilalim ng bintana, pero naghihintay tayo sa reply sa chat. Ang teknolohiya at kultura ay nagbabago, pero ang puso ng tao, Liam, sa tingin ko ay nananatiling pareho. Habang nagsasalita siya, ang tingin ni Liam ay hindi natinak. Tumango ito ng dahan-dahan, tila ninanamnam ang bawat salita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi nito, isang ngiti ng pakilala, ng paunawa. At sa ngiting iyon, naramdaman ni Isabel ang isang kakaibang koneksyon, isang bagay na intelektual, ngunit may kasamang kuryenteng hindi niya may paliwanag. Ang patunog ng bell ang bumasa sa kanilang sandali. Nagising ang lahat, nagsimulang maglipit ng gamit. Salamat sa inyong lahat, magkita tayo bukas, sabi ni Isabel, sinusubukang ibalik ang kanyang profesional na anyo. Isa-isang lumabas ang nga estudyante, nagiwan ng ingay at tawanan. Si Liam ang isa sa mga huling tumayo. Habang dumadaan siya sa tapat ng kanyang mesa, bahagya itong huminto. Salamat po, Miss Reyes. Maganda po ang klase niyo. Ang nga salita ay simple lamang, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito, ang panandaliang patingin nito sa kanyang nga mata bago tuluyang tumalikod, ay naiwan ng isang malakas na impresyon kay Isabel. Naiwan siyang mag-isa sa tahimik na silid-aralan, nakatayo,
habang naririnig pa rin ang boses ni Liam sa kanyang isipan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, nararamdaman ang hindi pangkaraniwang bilis ang tibo ang kanyang puso. Ito ay unang araw pa lamang. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na may isang bagay na naksimula. At ang kaalamang iyon ay parehong nagbigay sa kanya ng pananabik at isang uri ng takot na hindi niya pa kailanman naramdaman. Nasimula ito ng simple. Isang hapon, pagkatapos ang klase, habang nililipit ni Isabel ang kanyang gamit, dahan-dahang lumapit si Liam sa kanyang mesa. Ang ibang mga estudyante ay nagmamadali ng lumabas, ang kanilang mga tawanan at sigawan ay unti-unting humihina sa pasilyo. Ngunit si Liam ay nanatili. Ang kanyang presensya ay tila humihila sa katahimikan ng papalubot na hapon. Miss Reyes, tawa niya, ang boses ay magalang ngunit may bigat. Naangat ng tingin si Isabel mula sa mga papel na kanyang inaayos. Liam, may kailangan ka? Tanong niya, sinisikap na panatilihing formal at magili ang kanyang tono. Naisip ko lang po, tungkol sa diskusyon natin kanina sa El Filibustrismo. Medyo hindi ko po lubos na maintindihan ang motibasyon ni Simone. Pwede po bang humingi ng kaunting tulong? Sa unang tingin, ito ay isang lehitimong kahilingan mula sa isang masipa na mag-aral. Walang dahilan para tumanggi si Isabel. Sa katunayan, natuwa pa siya. Bihira ang mga estudyanteng nakpapakita ng ganito kalalim na interes. Sige, maupo ka, sabi niya, itinuturo ang upuan sa harap ng kanyang mesa. At doon nagsimula ang kanilang ritual. Ang mga konsultasyon pagkatapos ang klase ay naging regular na kaganapan tuwing Martes at Huwebes. Ang silid-aralan, na kanina'y puno ang ingay at buhay, ay nagiging kanilang pribadong santuaryo. Ang sikat ng araw na kulay kahel ay tumatagos sa mga bintana, napipinta ng mahahabang anino sa sahi at nagbibigay diin sa alikabo na lumulutang sa hangin. Sa una, ang kanilang nga usapan ay mahigpit na nakasentro sa panitikan. Natatalo sila tungkol sa mga intensyon ng nga makata, sinusuri ang nga nakatagong simbolo sa mga nobela. Humanga si Isabel sa talas ng isip ni Liam. Hindi ito basta-basta tumatanggap ng nga paliwana. Hinahamon niya ang nga ito, nabibigay ng sariling interpretasyon na kadalasay nakakagulat at puno ng lim. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ni Isabel na siya ang guro at si Liam ang estudyante. Sila ay nagiging dalawang isip na natatakpo, napapalitan ng mga ideya ng may pantay na paggalang at paganga. Ngunit dahan-dahan, ang mali niya ay nasimulang lumabo. Ang kanilang madiskusyon tungkol sa makatang isip na tauhan ay nasimulang maging salamin ng kanilang masariling buhay. Isang hapon, habang pinag-uusapan nila ang isang karakter na napilitang kumuha nga kursong hindi niya gusto, biglang natanong si Liam, ang kanyang nga mata ay nakatiti sa malayo. Miss, sa tingin niyo po, tama bang sundin ang pangarap ng iba para sa iyo, kahit na ikamamatay ng sarili mong kaluluwa? Ang tanong ay personal, at alam ito ni Isabel. Nakita niya ang bigat sa liko ng salitang iyon. Sa halip na sagutin ito bilang isang guro, sinagot niya ito bilang isang tao. Sa tingin ko, Liam, ang isa sa pinakamalaking hamon sa buhay ay ang pagbalansa sa pagitan ng nga inaasahan ng ibang tao at ng sarili nating kaligayahan. Walang madaling sagot diyan, mula nun, ang pinto sa kanilang mga personal na buhay ay bahagyang bumukas. Nasimulang makwento si Liam tungkol sa presya mula sa kanyang ama na isang kilalang abogado, na nananais na sumunod siya sa kanyang ngayapa, habang ang tanging gusto niya ay maging isang manunulat. Ikinuwento niya ang kanyang pagkadismaya sa kanyang relasyon kay Chloe, na mahal niya ngunit pakiramdam niya ay hindi siya lubos na naiintindihan. Nakikita niya lang po si Liam, ang team captain ng basketball. Hindi niya nakikita si Liam na gustong makbasa ng matula hanggang madaling araw. Sa bawat kwento, naramdaman ni Isabel ang isang kiro ng pakaunawa. Siya rin, sa sarili niyang paraan, ay nakaramdam ng pakagapos. Ang kanyang relasyon kay Marco, ang kanyang nobyo mula pa noong kolehiyo, ay naging comfortable ngunit walang kislap. Ang kanilang magapausap ay umikot na lamang sa magabayarin, sa magaplano para sa Sabado-Linggo, sa kung anong seri ang panonorin. Kailan ang huling beses na tinanong siya ni Marco kung ano ang tunay na nararamdaman niya tungkol sa isang libro, o kung ano ang kanyang nga takot at pangarap? Habang nakikinig siya kay Liam, naramdaman niya na siya ay nakikita hindi bilang si Miss Reyes na guro, hindi bilang si Belle, na nobya ni Marco, kundi bilang si Isabel, isang taong may sariling isip at damdamin.
Ang nga oras na ginugugol nila sa tahimik na silid-aralan ay naging isang bagay na inaabangan niya. Isang pagtakas mula sa ordinaryong takbong kanyang buhay. Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi malakas o halata. Ito ay banayad, lumalaki sa mga espasyo sa pagitan ng kanilang mga salita, sa mga pinipigilang ngiti, sa paraan ng kanilang pagtingin sa isa-isa. May mapakataon na habang napapaliwanag siya, mapapansin niyang ang mata ni Liam ay hindi nakatingin sa libro, kundi sa kanyang labi. May mga sandali na habang naabot sila ng libro, ang kanilang mga daliri ay makakadikit ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Isang dampi na nag-iwan ng kuryente sa kanilang mabalat. Isang hapon, umulan ng malakas. Ang tunog ng ulan sa yero ng bubong ay lumihan ng isang kurtina na tila naghihiwalay sa kanila mula sa mundo sa labas. Nagisa sila, at ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mas makahulugan. Parang kulungan, ano po? Biglang sabi ni Liam, nakatingin sa bintanang puno nga patak nga ulan. Ang alin? Tanong ni Isabel. Itong ulan. Itong paaralan. Minsan, parang ang buong buhay. Tumingin si Isabel sa kanya, at sa pagkakataong iyon, wala na ang distansya ng guro at estudyante. Ang nakita niya ay isang binatang kaluluwa na uhaw sa paunawa. At naramdaman niya ang isang malakas na pananais na abutin ito, na sabihing naiintindihan niya. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang nga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Alam niyang may mangganan na hindi dapat tawirin. Ngunit habang nakaupo sila roon, sa ilalim ng kulay abong liwanag ng hapon, sa saliw ng walang tigil na ulan, naramdaman niyang ang nga hangganang iyon ay unti-unti nang nabubura. Bawat konsultasyon ay nagiging mas mahirap tapusin. Bawat paalam ay may kasamang hindi masabing panghihinayang. Umuwi si Isabel na dala-dala ang nga usapan nila, ang nga tingin ni Liam, ang pakiramdam ng pagiging buhay at konektado na hindi niya na maramdaman sa piling ni Marco. Nagsimula na siyang manabik, hindi pa ito isang pagnanasa para sa katawan, kundi isang mas malalim na uri ng pagkagutom, isang pananabi para sa isip, para sa atensyon, para sa kaluluwang nakakakita sa kanya. At alam niya, sa isang sulok ng kanyang isip na puno ng takot, na ang ganitong uri ng pananabi ay mas mapanganib. Dahil kapag ang isip at kaluluwa ay nauna ng maksanib, ang katawan ay tiyak na susunod. Ang taunang priyangang paaralan ay isang pagsabok nga ilaw at tunok. Ang kampus na karaniwang tahimik at formal ay nakbagong anyo at naging isang makulay na karnabal. Mayroong magkakumukutitap na ilaw mula sa Ferris wheel, amoy ng matamis na popcorn at inihaw na barbecue sa hangin, at isang nakabibinging halong pop music mula sa mga speaker at sigawan na mga estudyanteng naglalaro sa mga booth. Para kay Isabel, na nakatayo sa gilid bilang isa sa mga faculty chaperone, ang lahat ng ito ay parang isang panonot sa ibang mundo. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida, isang bagay na naisip niyang angkop para sa okasyon, ngunit sa gitna ng nga kabataang naka-istilong maong at t-shirt, pakiramdam niya ay lalo siyang hindi kabilang. Ang kanyang tungkulin ay makmasid, siguraduhing walang gulo, ngunit habang pinapanood niya ang mga estudyanteng malayang natatawanan at naglalandian, isang pakiramdam ng kalungkutan ang bumalot sa kanya. Pakiramdam niya ay isang multo, naron ngunit hindi talaga bahagi ng kasiyahan. At sa gitna ng pagmamasid na iyon, nakita niya siya. Nakatayo si Liam malapit sa isang larong pakbatong ng bola, at hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa braso niya ang isang babaeng walang duda na si Chloe, ang kanyang nobya. Maganda si Chloe, sa paraang madaling hangaan, mahaba ang buhok, perpekto ang ngiti, at ang kanyang tawa ay malakas at punoeng kumpiyansa. Nakasuot ito na isang cute na damit na lalong napapatingka sa kanyang kasikatan. Pinapanood sila ni Isabel. Nakita niya kung paano isinandal ni Chloe ang ulo nito sa balikat ni Liam, kung paano nito hinawakan ang kamay ng binata na tila paari niya ito. Si Liam ay ngumingiti, nakikipagbiruan sa mga kaibigan, ginagampanan ang papangang perpektong nobyo at sikat na atleta. Ngunit habang tinititigan siya ni Isabel, na may kaalamang hindi alam ng iba tungkol sa mga pangarap at pagkadismaya ng binata, nakita niya ang isang bagay na kulang sa ngiti nito. Tila hindi ito umaabot sa kanyang mamata. At pagkatapos, isang damdamin ang biglang sumaksa sa puso ni Isabel, isang damdamin na mainit, matalim, at pangit. Selos, nagulat siya sa sarili, mabilis niyang sinawi ang kanyang isip. Bakit ako nakakaganito? Estudyante ko lang siya. May nobya siya. At ako, may nobyo ako. Si Marco.
Si Marco na wala rito ngayong gabi dahil mayroon daw itong mahalagang trabaho. Si Marco na marahil ay nasa bahay lang at nanonood ng telebisyon. Ang paghahambing ay mabilis at malupit. Ikinuyom ni Isabel ang kanyang magkapalat. Ang selos na kanyang naramdaman ay hindi para sa dalagang nakakapit kay Liam, kundi isang selos para sa koneksyon, para sa atensyon na ibinibigay ni Liam sa iba. Isang atensyon na sa mga hapon sa loob ng silid-aralan, pakiramdam niya ay sa kanya lamang. Hindi niya makayanan ang pakiramdam na iyon. Tumalikot siya at nasimulang maglakat palayo sa maingay na sentro ng perya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang linawin ang kanyang isip. Naglakad siya patungo sa isang mas tahimik na bahagi ng campus, malapit sa lumang hardin ng eskwelahan na bihirang puntahan. Dito, ang ingay ng perya ay tila isang malayong alingaw na lamang. Umupo siya sa isang batong bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, ipinikit ang kanyang mamata at huminga ng malalim. Miss Reyes? Isang boses ang bumasak sa kanyang katahimikan, ang boses na iyon. Ang boses na naging musika na sa kanyang ngahapon. Idinilat niya ang kanyang mata at nakita si Liam na nakatayo ilang hakbang mula sa kanya, maisa. Wala na sa kanya ang uniforme. Nakasuot itong simpleng itim na t-shirt na bumabagay sa kanyang katawan at kupas na maong. Sa labas ng paralan, sa ilalim ng malabong ilaw mula sa isang poste, mukha siyang mas matanda, mas seryoso. Ang pabango nitong amoy citrus at kahoy ay banayat na dinala ang hangin, isang amoy na panlalaki, hindi pambata. Okay lang po kayo? Tanong nito, may bakas ng paalala sa kanyang boses. Napansin ko pong umalis kayo sa gitna ng kasiyahan. Oh, okay lang ako, sagot ni Isabel, sinubukang ngumiti. Medyo nakakabingi lang ang ingay. Kailangan ko lang ng kaunting katahimikan. Tumango si Liam at lumapit, umupo sa kabilang dulo ng bangko, nagyuan ng magalang na espasyo sa pagitan nila. Ako rin po. Minsan, mas nakakapagod ang mapanggap na masaya ka kaysa sa totoong trabaho. Ang kanyang nga salita ay tumagos sa puso ni Isabel. Ito na naman ang koneksyon na iyon, ang paunawang hindi nangangailangan ng maraming paliwanag. Ganyan ba ang nararamdaman mo ngayon? Mahinang tanong ni Isabel. Nakibit balikat si Liam, ang kanyang mata ay nakatingin sa madilim na damuhan. Lagi naman po. Lahat sila, inaasahan nilang maging masaya ako, maging leader. Pero minsan, gusto ko lang mapaisa at magbasa ng libro kung saan walang nakakakilala sa akin. Sa sandaling iyon, hindi sila guro at estudyante. Sila ay 2 taong parehong nakakaramdam ng pag-iisa sa gitna ng karamihan. Nausap sila. Hindi tungkol sa panitikan, kundi tungkol sa buhay. Tungkol sa pakiramdam na hindi ka nababagay, tungkol sa mamaskarang isinusuot nila araw-araw. Nakinig si Isabel habang ibinabahagi ni Liam ang kanyang nga salobin, at naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na alisin ang bigat sa mabalikat nito. Habang nagsasalita siya, isang malakas na hangin ang umihip, nilipat ang ilang hiblangang buhok ni Isabel at tinapan ang kanyang mukha. Bago pa man niya ito mayalis, isang kamay ang gumalaw. Iniabot ni Liam ang kanyang kamay at dahan-dahang inalis ang ngahibla ng buhok mula sa kanyang pisngi, isinukbit ito sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang magadaliri, mainit at bahagyang magaspang mula sa paglalaro ng bola, ay dumaplis sa kanyang balat. Ang dampi ay magaan, halos hindi maramdaman, ngunit para kay Isabel, ito ay parang isang kidlat. Ang buong mundo niya ay huminto. Ang malayong tunog ng priya, ang ihip ng hangin, ang tibok ng kanyang puso lahat ay najelo. Ang tanging naroroon ay ang init ng gadaliri ni Liam sa kanyang pisngi. Naktama ang kanilang nga mata. Sa malapit, nakita niya ang malilit na batik ng kulay kapwa sa mga mata nito. Nakita niya ang pagbabago sa mga ito, mula sa pag-alala ay naging isang bagay na mas malalim, mas madilim, isang katanungan, isang pagnanasa. Naramdaman niya ang kanyang sariling pahinga na tumigil sa kanyang lalamunan. Ang espasyo sa pagitan nila ay biglang napuno ng isang kuryenteng hindi nakikita ngunit halos nakakapasong damdamin. Kasing bilis ni pagsisimula nito, natapos din ito. Tila napaktanto ni Liam ang kanyang ginawa. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na parabang napaso. Papasensya na po, miss, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nautal. Tumayo siya agad. Kailangan ko na pong bumalik, hinahanap na siguro ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Isabel.
Mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa mailaw at ingay, iniwan si Isabel na nakatulala sa bangko. Dinala ni Isabel ang kanyang kamay sa kanyang pisngi, sa lugar kung saan dumampi ang mga daliri ni Liam. Mainit pa rin ito. Nanginginig. Sa sandaling iyon, alam na niya. Ang hangganan ay hindi lang nabura. Ito ay tuluyan ng nawasak. At sa kaibuturan ng kanyang puso, sa gitna ng takot at pakalito, may isang bahagi sa kanya na hindi ito pinagsisihan. Ang gabing iyon ay tahimik sa apartment na tinutuluyan ni Isabel at Marco. Si Marco ay nasa sala, ang aso na liwanag mula sa telebisyon ay nakpipinta nga gumagalaw na anino sa kanyang mukha habang nanonood siya ang isang laro ng basketball. Si Isabel naman ay nasa kanilang maliit na silid, nagbabasa ng libro, ngunit ang kanyang isip ay wala sa masalitang nakalimba. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala niya ang nangyari sa perya ang init na mga daliri ni Liam sa kanyang pisngi, ang kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Isang notifikasyon, hindi mula sa karaniwang messaging app na ginagamit niya, kundi mula sa isang luma at halos nakalimutan na niyang social media account na para sa mga mahilig sa libro. Ang pangalan sa notifikasyon ay napatigil sa kanyang pahinga. Liam. Nangingini ang kamay niyang kinuha ang telepono. Ang mensahe ay maikli ngunit puno ngang bigat. Miss Reyes, pasensya na po sa abala sa ganitong oras. Alam ko pong hindi dapat, pero kailangan ko lang po talaga ng makausap. Pakiramdam ko po sasabot na ako, ang bawat salita ay tila isang sigaw ngang tulong. Isang bahagi ang isip ni Isabel, ang bahaging rasyonal at propesyonal, ay sumigaw ngang hindi. Mali ito. Mapanganib. Dapat niyang sabihin na bilang guro niya, hindi sila maaring mausap sa labas ng paaralan tungkol sa personal na bagay. Ngunit isa pang bahagi, isang bahaging mas malakas at mas mapuso, ang naanti. Narinig nito ang pakabasa sa boses na nabasa niya sa pagitan ng mali niya. Naalala niya ang lalim sa mga mata nito, ang kaluluwang nakita niya na uhaw sa paunawa. Bago pa niya mapigilan ang sarili, ang kanyang daliri ay nasimula ng ma-type. Saan ka? Ang kanyang sagot ay isang pag-amin, isang pagbukas ang pinto na alam niyang hindi na niya may sasara muli. Nakasundo sila na makita sa isang maliit na coffee shop sa kabilang distrito, isang lugar na maluma, tahimik, at malayo sa mga matang mapanghusgang ang kanilang komunidad. Nagpaalam siya kay Marco, sinabing makikipagkita lang siya sa isang dating kaibigan. Ang pagsisinungaling ay dumulas sa kanyang malabi ng mas madali kaysa sa kanyang inaasahan. At isang kirot ng pagkakasala ang kanyang naramdaman. Ang coffee shop ay eksakto sa kanyang inaasahan madilim, amoy kape at lumang kahoy. Kakaunti ang mataw. Pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok na bahagi ng lugar. Bawat minuto ngang paghihintay ay parang isang oras. Nang dumating si Liam, halos hindi niya ito nakilala. Wala na ang kumpiyansa ang isang atleta, ang talas ng isip ng isang magaling na estudyante. Ang dumating ay isang binatang lalaki na wasak. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang nga mata ay namumukto at pula, at ang kanyang nga balikat ay nakakrus na tila pasan niya ang buong mundo. Nakaswa ito ngang isang itim na hoodie na lalo pang napatingkat sa kanyang pamumutla. Umupo ito sa tapat niya ng walang imik, ang kanyang nga kamay ay nanginginig habang nakapatong sa mesa. Liam, anong nangyari? Mahinang tanong ni Isabel. At doon, bumuhos ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa malaking paaway nilang kanyang ama. Tungkol sa pangarap niyang maging isang manunulat at sa pilit na pagtulak sa kanyang ama na kumuhang abogasya. Sinabi niyang basura daw ang pagsusulat, sabi ni Liam, ang boses ay basag. Na wala akong kinabukasan doon. Na sinisira ko lang daw ang pangalan ng pamilya. Ipinakita niya sa akin ang lahat ng application forms para sa mga law school. Pinapipili niya ako. Parang pinapatay niya kung sino talaga ako. Miss, habang nagsasalita siya, ang ngaluha na kanina pa niya pinipigilan ay nasimula ng tumulo sa kanyang nga pisngi. Hindi niya ito pinunasan, hinayaan niya lang itong dumaloy, isang tahimik na testamento sa kanyang sakit. Pakiramdam ko po, hindi niya ako nakikita bilang anak niya. Nakikita niya lang ako bilang isang extension ng sarili niya. Isang proyekto na kailangan niyang hubugin ayon sa gusto niya. Walang nakakaintindi, miss. Kahit si Chloe. Sinubukan kong sabihin sa kanya pero ang sabi niya lang, sundin ko na lang daw ang papa ko para walang gulo.
Walang nakikinig. Sa mga sandaling iyon, ang puso ni Isabel ay nadurok para sa kanya. Ang nakita niya sa kanyang harapan ay hindi na isang estudyante na humihingi ng tulong sa aralin. Ang nakita niya ay isang lalaki, isang batang lalaki na nasa gitna ng kanyang unang tunay na krisis sa buhay, na tumatakbo sa kanya dahil naniniwala itong siya lang ang makakaintindi. Ang lahat ng alituntunin, lahat ng profesional na hangganan, ay naglaho na parang usok. Ang tanging natira ay ang isang tao na nasasaktan at ang isa pang tao na gustong alisin ang sakit na iyon. Hindi na niya napigilan ang sarili. Iniabot niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at hinawakan ang braso ni Liam. Ang kanyang nga daliri ay marahang humaplos sa telang hoodie nito, isang kilos na naglalayong magbigay ng kahit kaunting kapanatagan. Ang pahawa na ito ay iba sa lahat, hindi ito aksidente. Ito ay isang sadya at mulat na desisyon. Hindi ka naisa, Liam, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng isang emosyon na ikinagulat niya mismo, naintindihan kita. Tumingala si Liam sa kanya, ang kanyang nga mata ay puno ng luha at pagtataka. Sa tingin na iyon, nakita ni Isabel ang isang uri ng pagsamba, isang pagtitiwala na nakakatakot sa bigat nito. Alam mo ba, papatuloy niya, noong kasing edad mo ako, gusto nga magulang ko na mag-aral ako ang medisina. Iyon ang pangarap nila para sa akin. Ngunit ang puso ko ay nasa malibro. Isang taon akong nakipaglaban sa kanila. Isang taon kong naramdaman na ako ang pinakamalaking pagkabigo sa mundo. Sa pagbabahagi niya ang kanyang sariling kwento, naramdaman niya ang pahupa ang panginginig sa braso ni Liam. Ang kanyang hawa ay nanatili ron, ang ini ang kanyang palat ay tila nakbibigay ang lakas sa binata. Nakatingin lamang si Liam sa kanya, sumisipsip sa bawat salita na parabang iyon ang tanging bagay na nakpapanatili sa kanya na buo. Habang pinakmamasdan niya ang mukha ni Liam ang bakas ng luha, ang pagod, ang pag-asa na nakikita niya sa mata nito na nakatutok sa kanya isang bagay ang nabago sa kaloob-luban ni Isabel. Ang guro sa loob niya ay namatay sa sandaling iyon. Ang ipinanganak ay isang bagay na mas komplikado. Isang tagapagtanggol, isang kaibigan, isang babae. Isang babaeng nakatingin sa isang lalaking nasasaktan at nakakaramdam ang isang matinding pagnanais na protektahan ito, nayakapin ito at sabihing magiging maayos ang lahat. Ang kanilang pag-usap ay tumagal pa. Nang maubos na ang maaluhan ni Liam at napalitan ng isang pagod na katahimikan, nanatili sila ron sa kanilang maliit na sulok sa coffee shop. Ang kamay ni Isabel ay nanatili sa kanyang braso. Ang hangganan ay tuluyan ng nasira. Hindi sa isang pagsabok ng pagnanasa, kundi sa isang tahimik na paalay ng paunawa at kapanatagan. Nang sila'y maghiwalay ng gabing iyon, walang halik, walang yakap. Ngunit mayroong isang bagay na mas malalim na naipasa sa pagitan nila, isang pangunawa na sila ngayon ay makakampi laban sa mundo. At para kay Isabel, habang naglalakad siya pawi sa malamig na gabi, alam niya na ang patulong niya kay Liam ay simula pa lamang isang bagay na magiging sanhingang mas malaki pang pakawasa. Ang sumunod na araw pagkatapos ane kanilang pakikita sa coffee shop ay puno ang isang bagong uri ng kuryente. Ang kanilang mga session pagkatapos ang klase ay napatuloy, sa dahilan ang paghahanda para sa isang nalalapit na pagsusulit, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay nagiba. Ito ay mas mabigat, mas siksik sa mga hindi sinasabing salita. Ang bawat paktama ng kanilang mga mata sa gitna ng klase ay mas matagal, puno nga isang sikretong pangunawa na sila lamang ang nakakaalam. Para kay Isabel, ang bawat araw ay isang paglalakad sa manipis na alambre sa pagitan ng profesional na tungkulin at ng isang damdaming lumalago at nagiging mapanganib. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ang ginawa niya ay isang patulong lamang, isang paagapay sa isang estudyanteng nangangailangan. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lamang siya sa kanyang nga iniisip, alam niya ang katotohanan. Ang kanyang pag-alala para kay Liam ay hindi na puro. Ito'y nababahiran na ngang isang bagay na mas personal, isang bagay na kinatatakutan niyang pangalanan. Isang hapon ng Biyernes, matapos ang kanilang huling session para sa linggong iyon, nagalo si Liam na ihatid siya sa kanyang sasakyan. Isang simpleng alok, ngunit sa konteksto ng kanilang bagong ugnayan, ito ay may bigat. Habang naglalakad sila sa halos wala ng taong pasilyaeng paralan, ang tanging maririnig ay ang kanilang ngayaba at ang malayong ugong ng papalapit na kulok. Ang langit sa labas ay kulay abo at mabigat, isang babala ng paparating na ulan. Pagdating nila sa parking lot, na halos walang laman na rin, ang hangin ay biglang lumamig.
Habang kinakapa ni Isabel ang susi ng kanyang kotse sa loob ng kanyang bag, nasimulang pumata ang maunang butil ng ulan malalaki at mabibigat. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang ambon ay naging isang malakas na buhos. Pumasok ka na. Sigaw ni Isabel sa gitna ng papalakas na ingay ng ulan, itinuturo ang pinto ng pasahero. Walang pag-aalinlangan, sabay silang pumasok sa loob ng maliit na kotse ni Isabel. Isinara ang nga pinto at biglang natahimik ang mundo sa labas, napalitan ng malakas na patambol ng ulan sa bubong at mga bintana. Sa loob ng kotse, ang hangin ay biglang naging siksik. Amoy sila ng ulan at ng pinahalong pabangon nilang dalawa. Ang espasyo ay maliit, ang kanilang nga tuhod ay halos makadikit. Sa labas, ang mundo ay nagiging isang malabong imahe sa likod ng mga bintanang pinupunasan ng malakas na ulan. Sila ay nasa loob ng isang maliit na bula, hiwalay sa lahat, at sa paisa na iyon, ang bigat ng kanilang manakdaang araw ay biglang bumaksak kay Isabel. Ang pagkakasala, ang takot. Ito na ang pagkakataon niya para itama ang mga bagay. Huminga siya ng malalim. Liam, simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, tungkol sa nangyari. Noong isang gabi sa coffee shop, hindi na iyon pwedeng maulit. Tumingin sa kanya si Liam, ang kanyang mata ay madilim sa malabong liwanag sa loob ng kotse. Hindi ko maintindihan, Miss, guro mo ako, Liam, estudyante kita. Ang ginawa natin, ang pausap natin sa labas, mali iyon, isang pagkakamali. Ang salitang pagkakamali ay tila isang sampal kay Liam. Nakita ni Isabel ang sakit na dumaan sa kanyang mata, na mabilis na napalitan ng pagkadismaya. Pagkakamali? Ulit niya, may bahid ng pait sa kanyang boses. Iyon lang po ba ang tingin ninyo sa nangyari? Pagkatapos kong sabihin sa inyo ang lahat. Iyon po ang unang beses na may nakaunawa sa akin, na may nakinig. At para sa inyo, pagkakamali lang po iyon. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, giit ni Isabel. Ang kanyang boses ay tumataas na rin, puno ng desperasyon. May mga alituntunin. Maari akong matanggal sa trabaho, masira ang kinabukasan ko, at ikaw. Maari kang mapahamak, hindi mo ba nakikita iyon? Ang nakikita ko lang po ay tinatalikuran ninyo ako, sagot ni Liam. Ang kanyang boses ay puno ng nasasaktang damdamin. Ang nakikita ko ay natatakot kayo. Bakit po kayo natatakot, Miss Reyes? Dahil ba naramdaman niyo rin? Naramdaman niyo rin po yung koneksyon natin. At takot kayo dahil alam niyong totoo ito. Ang kanilang magsalita ay nakababanggaan sa maliit na espasyo, kasing lakas ng pagbuhos ng ulan sa labas. Ang mabintana ay nagsisimula ng mamuha nga hamok, lalong ikinukulong sila sa kanilang sariling mundo ng alap na emosyon. Wala kang alam sa nararamdaman ko, sigaw ni Isabel. Tumigil ka na, Liam. Hindi po ako titigil hanggat hindi niyo aminin, sigaw ni Liam pabalik. Sabihin niyo sa mata ko na wala kayong naramdaman. Sabihin niyong pagkakamali lang ang lahat at wala itong anumang kahulugan sa inyo. Sa rurok ng kanilang patatalo, naubusan sila nga salita. Ang natira na lamang ay ang kanilang nga nahahabol na hininga, ang kanilang nga matang nakatiti sa isa't isa, punong sakit, galit, at isang bagay na mas malalim pa isang hindi may kakailang pangakit. Ang tuno na lamang ulan ang maririnig. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng paalinlangan sa mukha ni Liam. Ang natira ay isang dalisay at desperadong pagnanasa. Bago pa man makapag-isip si Isabel, gumalaw na si Liam. Iniabot niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kanyang batok. Ang kanyang gadaliri ay lumubo sa kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay lumapit sa kanya, at sa mga mata nito, wala ng bakas ng pagiging isang estudyante, ang nakatingin sa kanya ay isang lalaki. At pagkatapos, hinalikan niya siya. Ang halik ay hindi malambing. Ito ay marahas, gutom, at puno lahat ng kanilang pinigilang damdamin. Ang kanyang malabi ay naapoy sa kanya, may lasa ng ulan at ng desperasyon. Ang isip ni Isabel ay sumisigaw ng hindi. Tama na. Mali ito. Ngunit ang kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay isang taksil. Sa halip na itula si Liam palayo, ang kanyang nga kamay ay umakyat at kumapit sa t-shirt nito, ang kanyang nga kuko ay bumaon sa tela. Ang kanyang katawan, na matagal nang hindi nakakaramdam nga nitong uri ngang sidingang damdamin, ay sumuko. Tinugon niya ang halik. Tinugon niya ito ngang may parehong tindi, parehong gutom. Ito ay isang halik ng pagamen, isang halik ng pagsuko.
Ito ay isang pagkakamali, isang napakagandang pagkakamali. Nang sila'y magiwalay, pareho silang naghahabol ng hininga. Ang kanilang manu ay makadikit, ang kanilang labi ay namamaga at bahagyang makahiwalay. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas at ang malakas na kabog ng kanilang mga puso. Ang bintana ng kotse ay ganap ng nababalo ng hamok, itinago sila mula sa mundo, sa loob ng kanilang munting espasyo ng kasalanan. Tumingin si Isabel kay Liam, at sa mata nito, nakita niya ang refleksyon ng sarili niyang pagkawasak. Ang linya ay natapakan na, ang hangganan ay nawasak na. At sa katahimikan na iyon, sa loob ng kotseng nakakulong sa gitna ng ulan, alam nilang dalawa na wala ng balikan pa. Ang pag-uwi ni Isabela ng gabing iyon ay isang malabong panaginip na puno ng pagkakonsensya. Ang tunog ng mga wiper na kotse na paulit-ulit na humahampas sa salamin ay tila isang tukmang bumabagay sa paulit-ulit na paikot ng kanyang isipan, mali ito, mali ito, mali ito. Ang lasaing labi ni Liam ay nakatatak pa rin sa kanya, isang mainit at makasalan ng alaala na hindi niya mabura gaano man niya kailis ang sariling labi. Bawat ilaw trapiko na kanyang nadadaanan ay tila isang pagkakataon para sa kanyang isip na muling balikan ang bawat detalye, ang pahawak ng kamay nito sa kanyang batok, ang desperasyon sa kanilang halik, ang hamok sa mga bintana na tila ikinulong sila sa kanilang sariling maliit na mundo. Pagdating niya sa apartment, nadatnan niya si Marco na nakaupo sa sofa, nanonood ng balita sa telebisyon, isang tasa ng kape ang nasa kanyang kamay. Ngumiti ito nang makita siya. "Kumusta ang araw mo, mahal?" "Medyo ginabi ka yata," sabi nito sa isang normal at walang kamalay-malay na tono. Ang bawat salita ay parang isang dagitap na tumutusok sa kanyang budi. Medyo marami lang tinapos sa eskwelahan. Pagsisinungaling niya, ang nga salita ay tila buhangin sa kanyang bibig. Lumapit si Marco para sana siya'y halikan, isang pangkaraniwang kilos na ginagawa nito gabi-gabi. Ngunit sa pagkakataong iyon, umiwas si Isabel, na dahilang basa pa siya mula sa ulan. Nakita niya ang bahagyang pagtataka sa mukha ni Marco, ngunit hindi na ito natanong pa. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa tabi ng natutulo na katawan ni Marco, naramdaman niya ang isang malaking agwat sa pagitan nila. Ang init ng katawan nito, na dati inabibigay sa kanya ang kapanatagan, ay ngayon tila nakakapaso. Tumingin siya sa lalaking katabi niya, ang lalaking ilang taon na niyang kasama, at ang nakita niya ay isang estranghero. Ang tunay na siya, ang babaeng may daladalang sikreto, ang isang marahas na halik, ay nasa ibang lugar, nakakulong sa loob isang kotseng puno ng hamok kasama ang isang binatang lalaki na hindi dapat niya nararamdaman. Hindi siya nakatulog. Sa dilim ng kanilang silid, sa pagitan ngang mapagili ni Marco, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na kailangan niyang gawin para iligtas ang sarili, para iligtas si Liam, para iligtas ang anumang natitira pa sa kanyang relasyon at karera. Kailangan itong matapos. Bukas, pagpasok niya sa paralan, ibabalik niya ang lahat sa dati. Siya si Miss Reyes, ang guro. At si Liam ay si Liam, ang kanyang estudyante. Walang hihigit pa ron. Kinabukasan, isinuot niya ang kanyang pinakapormal na damit, ipinuyot ng mahigpit ang kanyang buhok, at naglagay ng isang maskara ng walang emosyon na profesionalismo. Papasok niya sa silid-aralan, naramdaman niya agad ang mga mata ni Liam na nakatutok sa kanya. Mayroong paasa at pananabi sa mga matang iyon. Ngunit si Isabel ay hindi napatinag. Inilibot niya ang kanyang tingin sa buong klase na parang hangin lamang si Liam, na parang hindi ito umiral. Sinimulan niya ang kanyang leksyon, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng anumang init. Sa kalagitnaan ng talakayan, itinaas ni Liam ang kanyang kamay. Karaniwan, ito ang pagkakataong inaabangan ni Isabel, ang pagkakataong makarinig ng isang matalinong tanong. Ngunit sa araw na iyon, nilampasan niya ang kamay nito. May iba pa bang kasagutan? "Sige, Ana," sabi niya, tumatawag na mibang estudyante. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mata ang pakbaksa ng kamay ni Liam, ang pagkalito at sakit na mabilis na dumaan sa mukha nito. Ang buong oras ng klase ay isang pagpapahirap. Bawat segundo na hindi niya tinitignan si Liam ay isang pisikal na pagsisikap. Naramdaman niya ang titik nito sa kanya, isang titik na nagtatanong, nasasaktan, nagmamakaawa. Ngunit pinanatili niya ang kanyang pader. Pagkatapos ng klase, habang naayos ang lahat para umalis, lumapit si Liam sa kanyang mesa, tulad ng inaasahan niya.
Miss Reyes, mahina nitong sabi. Pwede po ba tayong mausap? Hindi siya tumingin. Ipinagpatuloy niya ang pag-ayos ng kanyang nga papel. Kung ito ay tungkol sa ating aralin, Liam, mari kang magtanong, sabi niya sa isang matigas na tono. Kung hindi, pasensya na, ngunit marami pa akong kailangang tapusin. Ang bawat salita ay parang isang patalim na isinasaksak niya hindi lamang kay Liam, kundi pati na rin sa sarili niya. Narinig niya ang pananahimik nito. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ang mahinang yabat nito palayo. Nang sa wakas ay naglakas loob siyang mag-angat ng tingin, wala na ito. Ang silid ay walang laman, ngunit ang pakiramdam ng kanyang sakit at pakabigo ay naiwan, bumabalot sa hangin. Sa sumunod na 2 araw, ipinagpatuloy niya ang kanyang malamig na pakikitungo. Iniwasan niya ito sa mga pasilyo. Hindi na ito nanatili pagkatapos ng klase. Tila sumuko na ito. Isang bahagi niya ang nakahinga ng maluwag. Ngunit isang mas malaking bahagi niya ang nakaramdam ng isang malalim na pangungulila. Ang kanyang buhay ay bumalik sa dati ang walang kabuhay-buhay na pag-usap nila ni Marco, ang ngagabingang panonood ng telebisyon, ang pakiramdam ng pagiging guro. Ngunit ang lahat ng ito ay nawalan ng kulay. Isang hapon, pabalik niya sa kanyang mesa pagkatapos ang tanghalian, may nakita siyang isang libro. Ito ang librong ipinahiram niya kay Liam ilang linggo na ang nakalipas. Kinuha niya ito, ang puso niya ay bahagyang kumabog. Ito na ba iyon? Ang huling simbolo ng kanilang koneksyon, isinasauli na, isang senyales ng pagsuko? Inilagay niya ang libro sa kanyang bag at sinubukang huwa ng isipin pa. Ngunit nang gabing iyon, sa kanyang silid, habang si Marco ay nasa labas kasama ang makaibigan, hindi niya mapigilan ang sarili. Kinuha niya ang libro. Habang binubuklat niya ang pahina, isang maliit at nakatuping papel ang nahulog mula sa gitna, nanigas si Isabel. Ang kanyang pahinga ay huminto. Nanginginig ang magkamay niyang dinampot ang kapirasong papel. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nakasulat dito, sa pamilyar at matatak na sulat kamay ni Liam, ang ilang mga salita lamang. Hindi po iyon isang pagkakamali. Huwag po nating gawing isang pagkakamali. May mga bagay na mas malakas kaysa sa mga alituntunin. Pakiusap, kailangan ko po kayong makausap. Ang mga salitang iyon ay parang isang martilyong bumasa sa lahat ng pader na kanyang itinayo. Ang kanyang malamig na determinasyon, ang kanyang pinahirapang profesionalismo, lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang alaala ng hali ay bumalik, hindi na bilang isang multo ang pagkakasala, kundi bilang isang buhay na apoy ang pagnanasa. Ang pananabik na sinubukan niyang ibaon sa ilalim ng takot at responsibilidad ay biglang umapaw, mas malakas at mas hindi mapigilan kaysa dati. Niyakap niya ang maliit na piraso ng papel sa kanyang dibdib, at ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay nagsimulang bumuhos. Umiyak siya. Umiyak siya para sa kanyang pagkakasala, para sa kanyang pagkalito, at higit sa lahat, umiyak siya dahil sa katotohanang natalo na siya sa laban. Hindi na niya kayang lokohin ang sarili. Ang nararamdaman niya para kay Liam ay totoo. At sa paaming iyon, naramdaman niya ang isang nakakatakot na kalayaan. Ang sikreto nila ay hindi na lamang isang alaala, ito ay isang pangako, isang hamon, at alam niya, habang nakaupo siya ron sa sahig ng kanyang silid, basang-basa sa luha, natutugunan niya ang hamon na iyon, kahit na ang kapalit nito ay ang pagkawasa ng lahat ng bagay na kanyang pinakaingatan. Ang kapirasong papel na iyon ay naging isang mitsa. Sinindihan nito ang lahat ng pagpipigil at rasyonal na paisip ni Isabel, at ang natira ay isang purong apoy ng damdamin. Sa sumunod na araw, ang pader na yelo sa pagitan nila sa silid-aralan ay natunaw. Hindi na niya kayang iwasan ang mata ni Liam. At nang muli silang makatinginan, sa halip na malamig na profesionalismo, ang ibinigay ni Isabel ay isang bahagyang patango, isang tahimik, mapanganib na pasang-ayon. Pagkatapos ng klase, habang ang ibang mga estudyante ay nagmamadaling lumabas, nanatili si Liam, naghihintay. Dahan-dahang lumapit si Isabel sa kanyang upuan, hindi sa mesa ng guro kung saan may distansya, kundi sa mismong tabi niya. Mamayang 5:00, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sa bodega ng library. Para matapos na natin to, ang mahuling salita ay isang kasinungalingan, at alam nilang pareho. Hindi sila makikita para tapusin ang anumang bagay, kundi para simulan ito.
Dumating si Isabel sa bodega 5 minuto bago ang takdang oras. Ang pamilya na amoy ang alikabo at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Ang katahimikan ay halos nabibingi, at ang tanging liwana ay mula sa isang manipis na sinangang hapon na tumatagos sa isang mali na bintana sa itaas. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot at isang matinding pananabi na hindi niya panaramdaman sa buong buhay niya. Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Liam. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran, at ang tunog ng paklik ng trangka ay tila isang hatol, isang selyo sa kanilang kapalaran. Ikinukulong sila sa kanilang sariling pribadong mundo. Sa malabong liwanag, tinitigan nila ang isa-isa. Walang naksalita, nandito tayo para mausap. Sa wakas ay sabi ni Isabel, sinisikap na panatilihing matata ang kanyang boses. Para itigil to bago pa mahuli ang lahat. Liam, hindi pwede. Guro mo ako, may nobyo ako, may nobya ka, lahat ng ito, mali. Lumapit si Liam, bawat hakbang ay mabagal at sinadya. Itapon niyo na po lahat ng dahilan, Isabel, sabi niya, at sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan ng walang miss sa unahan. Ang tunog niyon mula sa kanyang mga labi ay napadala ng panginginig sa buong katawan ni Isabel. Itapon niyo na po ang tungkol sa trabaho niyo, sa mga nobyo at nobya natin, isang tanong lang po. Tumingin kayo sa mga mata ko at sabihin niyong ang naramdaman natin sa loob ng kotse. Sabihin niyong kasinungalingan lang yon. Nakatayo na siya ngayon sa mismong harapan niya. Ang init ng kanyang katawan ay nararamdaman na ni Isabel. Ang kanyang pabango, ang kanyang presensya, ay bumabalot sa kanya. Naangat siya ang tingin, sinubukang hanapin ang lakas para sabihin ang kasinungalingang hinihingi nito. Ngunit nang makita niya ang katapatan, ang sakit, at ang matinding pagnanasa sa mata ni Liam, ang masalita ay hindi lumabas. Umiling lamang siya ng marahan, isang tahimik na paamin. Isang paamin na sumira sa huling hiblang ang kanyang papipigil. Hindi ko kaya, bulong niya, at ang masalitang iyon ay may dalawang kahulugan. Hindi ko kayang itigil ito. At hindi ko na kayang pigilan pa. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa malabi ni Liam. Dahan-dahan niyang inianga ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Isabel, tulad ng ginawa niya sa hardin noong gabi ng priya. Ngunit ngayon, wala nang paatubili. Ang kanyang haplos ay may kasiguraduhan, may pag-aangkin. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mata, ninamnam ang init ng kanyang palat. At pagkatapos, hinalikan siya ni Liam. Ang halik na ito ay iba. Hindi ito marahas tulad ng una. Ito ay malalim, mabagal, at puno ng lahat ng pangungulila at pananabik na kanilang itinago. Ito ay isang halik na nagsasabing sa wakas. Ang nga kamay ni Liam ay gumalaw mula sa kanyang mukha, pababa sa kanyang nga balikat, sa kanyang likod, hinihila siya palapit hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan nila. Ang nga kamay ni Isabel, na kanina walang lakas na nakabitin sa kanyang tagiliran, ay dahan-dahang umakyat, yumakap sa lik ni Liam. Ang kanyang madaliri ay sumasalo sa malambot na buhok sa kanyang batok. Sila'y nalunok sa sandaling iyon. Nang bahagya silang magiwalay para huminga, ang kanilang mga noo ay makadikit pa rin. Liam, dito, baka may makakita sa atin. Huling pagsubok ni Isabel na manumbalik sa katinuan. Ngunit ang kanyang boses ay mahina, isang bulong na kinakain ng sarili niyang pananasa. Sa halip na sumagot, ibinalik ni Liam ang kanyang ngahalik sa kanyang panga, pababa sa kanyang lik. Ang bawat dampi ng kanyang ngalabi ay naiwan na naapoy na bakas. Naramdaman ni Isabel ang sarili niyang kamay na nanginginig habang bumababa ang ito mula sa lik ni Liam patungo sa kanyang sariling dibdib. Sa isang kilos ng tuluyang pasuko, sinimulan niyang tanggalin ang butones ng kanyang sariling blusa. Isa-isa. Ang kanyang mata ay hindi humihiwalay sa mata ni Liam. Ito ay hindi isang pakilos ng kahinaan, kundi isang deklarasyon. Isang pagpili. Nang mahulo ang kanyang blusa sa sahi, naiwan siya sa suot niyang simpleng bra na gawa sa puting puntas. Sa malabong liwanag ng bodega, tiningnan siya ni Liam na may pagkamangha, na parabang siya ang pinakamagandang bagay na nakita nito sa buong mundo. Isabel. Ang pangalan niya ay isang dasal sa kanyang ngalabi. Dahan-dahan, isinandal siya ni Liam sa isang lumang estante na puno ng libro. Ang gaspanggang hoy sa kanyang likod ay isang matalim na paalala kung nasaan sila.
Ngunit ang lahat ng kanyang pandama ay nakatuon lamang sa lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang maakamay ay gumapang sa kanyang baywang, ang kanyang maahali ay naging mas mapuso. Ang kanyang mahinang pagtutol ay naging maungol ng kaligayahan. Ang matuno ng kanilang pahinga ay humalo sa katahimikan ng silid, isang ipinagbabawal na musika. Bawat haplos, bawat halik, ay isang paglaba sa lahat ng alituntunin, at sa bawat paglaba, lalo silang napapalapit sa isa't isa. Ang kanilang magkatawan ay naksalita sa isang lengwaheng mas matanda pa sa mga salita, isang wika ng pangangailangan, ng panyanasa, ng isang koneksyon na parehong maganda at nakakasira. Sa gitna ng alikabo at mga anino, sa isang lugar na dapat ay simbolo ng kaalaman at kaayusan, gumawa sila ng sarili nilang mundo ng kaguluhan at kasalanan. At sa rurok ng kanilang pagsasama, sa isang sandali ng dalisay na pagkalimot, wala ng guro, wala ng estudyante. Mayroon na lamang isang lalaki at isang babae, dalawang kaluluwang sa wakas ay natakpuan ang kanilang sarili sa isa-isa, sa pinakamali at pinakatamang paraan na posible. Pagkatapos, sa katahimikan na sumunod, habang sila'y makayakap sa gitna ng manakalat na libro, ang bigat ng kanilang ginawa ay nagsimulang bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kasalanan. Ito ay isang malalim at nakakatakot na pag-isa. Sila ngayon ay makasabwat, makasama sa isang sikretong mabubuklot sa kanila mapakailanman. Ang linya ay hindi lamang natapakan. Ito ay binura na. Ang paglabas nila mula sa bodega ng library ay ang unang pagsubok sa kanilang bagong katotohanan. Bawat isa ay lumabas ng makahiwalay, na may ilang minutong pagitan, isang maingat na koreografiya na kanilang pinaplanuhan sa gitna ng kanilang nahahabol na hininga. Para kay Isabel, ang bawat hakbang sa tahimik na pasilyo ing paaralan ay parang isang paglakat sa ibabaw ing mabasa na salamin. Ang bawat anino ay tila isang namamasit na mata, ang bawat malayong tuno ay isang banta. Ang mundo ay hindi na bago, ngunit ang kanyang pananaw dito ay tuluyan ng nasira. Siya ngayon ay isang taong may itinatago, isang sikretong mabigat at nag-aalap sa kanyang dibdib. At sa gitna ng takot, mayroong isang hindi may kakailang kislap ng kaligayahan, isang makasalanang kagalakan. Ang kanilang relasyon ay lumipat mula sa mga pampublikong espasyo ng silid-aralan patungo sa mga anino. Nagsimula ang isang masalimot na sayaw na mga lihim na pakikita at mga ninanakaw na sandali. Ang kanilang komunikasyon ay naging isang sining. Gumamit sila ng isang lumang messaging app na walang nakakaalam, kung saan ang kanilang mga pangalan ay mga kod. Ang kanilang mensahe ay may ngunit siksik sa kahulugan. Isang salita, isang oras, isang lugar. Music room. 4 PM. Likod ng gym. Ngayon, ang kanyang telepono, na dati isang simpleng kagamitan, ay naging isang bomba na maaring sumabo anumang oras, ngunit ito rin ang kanilang tanging tulay. Ang bawat tunog na notifikasyon ay nagpapatigil sa kanyang pahinga, isang halo ang kaba at pananabi. Ang kanilang mapakikita ay maikli, madalas, at mapanganib. Isang mabilis na pagdadaop ng kanilang magkamay sa isang siksikang pasilyo. Isang halik na ninakaw sa loob ng 5 minuto sa isang bakanteng silid-aralan. Isang mas matagal na yakap sa ilalim ng madilim na hagdanan. Ang bawat ninanakaw na sandali ay mas matindi, mas mahalaga, dahil sa panganib na kaakibat nito. Ang takot na mahuli ay naging isang pampalasa na lalong napapasarap sa kanilang ipinagbabawal na relasyon. Ito ay isang droga, at si Isabel ay mabilis na nalulong. Ngunit ang droga ay may epekto. Ang kanyang buhay ay nasimulang mahati sa dalawa. Sa umaga, siya si Miss Reyes, ang dedikadong guro, ngunit ang kanyang isip ay laging lumilipad, nag-iisip kung nasaan si Liam, kung nakatingin ba ito sa kanya, kung ano ang susunod na mensahe nito. May mga pagkataon sa gitna ng kanyang klase na bigla na lang siyang matitigilan, mawawala sa kanyang sinasabi, dahil sa isang alaala ng kanilang huling pagkikita. Isang beses, habang nakapaliwanag siya tungkol sa isang tula, napansin nga ang isang estudyante ang kanyang pagkakamali. "Miss, hindi po ba dapat ganon?" tanong nito. Ang buong klase ay tumingin sa kanya, at sa isang saglit, naramdaman ni Isabel ang painit ng kanyang mukha, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa katotohanan, ang isip niya ay nasa alaala ng galabi ni Liam sa kanyang league. Ang kanyang buhay sa bahay ay naging isang teatro ng kasinungalingan. Si Marco, sa kanyang kawalang kamalayan, ay naging isang balakid. Ang nga tanong nitong bakit ginagabi ka na naman?
ay sinasagot niya nga katang isip na faculty meetings o mga biglaang gawain. Ang bawat kasinungalingan ay isa pang rehas na ikinukulong niya sa kanyang sarili. Ang kanilang pisikal na relasyon ay halos nawala. Kapag sinusubukan siyang hawakan o halikan ni Marco, ang kanyang katawan ay naninigas. Pakiramdam niya ay isang huwad, isang taksil. Ang ngahaplos ni Marco ay naging malami at walang kahulugan kumpara sa nag-apoy na paknyanasa na kanyang nararamdaman sa piling ni Liam. Isang gabi, pagkatapos nilang matali ni Marco isang gawain na naging mekanikal at walang emosyon para kay Isabel, pumasok siya sa banyo at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang pagod at puno ng mga sikreto. Hindi na niya ito kilala. Sino ka na? Bulong niya sa kanyang refleksyon. Si Liam, sa kabilang banda, ay nagbago rin. Napapansin ni Isabel sa paralan na tila mas naging mainitin ang ulo nito. Mas madalas itong may paisa, lumalayo sa dati nitong grupo ng kaibigan. Minsan, habang makasama sila sa isa sa kanilang malihim na takbuhan, narinig niyang kausap nito sa telepono si Chloe. Ang boses ni Liam ay walang pasensya at iritado. Una, sige na. Busi ako. Pakababa niya ng telepono, niyakap niya si Isabel ng mahigpit. Dito lang ako buo, bulong nito sa kanyang buhok, sayo lang. Ang masalitang iyon ay parehong nagbigay sa kanyang kaligayahan at takot. Sila ay naging isang isla para sa isa't isa, ngunit ang islang iyon ay nasa gitna ng isang nangangalit na karagatan, at anumang oras, maari silang lamunin ng gaalon. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan at paghihirap, ang nasandali nila ni Liam ay ang tanging bagay na nagpapanatiling buhay kay Isabel. Sama bisik nito. Sa loob ng kanilang munting mundo nga anino, siya ay hindi isang guro, hindi isang nobya, hindi isang sinungaling. Siya ay si Isabel lamang, isang babaeng umibig ng lubos at walang pag-aalinlangan. Ngunit sa tuwing maghihiwalay sila at babalik sa kanilang mga totoong buhay, ang bigat ng katotohanan ay bumabalik, mas mabigat kaysa dati. Ang kanilang lihim na kaligayahan ay may katumbas na halaga, isang halaga na unti-unti nilang binabayaran sa pamamagitan ng piraso ng kanilang dating sarili, isang halaga na alam nilang pareho, sa kaibuturan ng kanilang mapuso, ay hindi nila kayang bayaran mapakailanman. Ang kanilang paibigan ay isang magandang suno, na bibigay ng init at liwanag sa kanilang mabuhay. Ngunit hindi nila napapansin na ang apoy na iyon ay unti-unti na ring tumutupok sa pundasyon ng lahat ng bagay na kanilang itinayo. Sa palipas ng malinggo, ang kanilang lihim na mundo ay nakaroon ng sarili nitong ritmo, isang mapanganib na himig na kanilang sinasabayan. Ang takot ay laging nariyan, isang aninong nakabuntot, ngunit ito'y napapalitan ng isang uri ng kumpiyansa. Nagiging mas matapang sila sa kanilang makilos, mas sanay sa pagsisinungaling. Ang kanilang ninanakaw na sandali ay nagiging mas matagal. Ang panganib, sa halip na maging isang babala, ay naging isang pampalasa na lalong nagpapatindi sa kanilang pagnanasa. Isang Biyernes ng hapon, ang paralan ay halos wala ng tao. Ang karamihan sa mga guro at estudyante ay maagang umuwi para sa darating na mahabang bakasyon. Para kay Isabel at Liam, ito ay isang perpektong pagkakataon. Ang kanilang napiling takbuhan ay ang mismong silid-aralan ni Isabel, isang lugar na parehong pamilya at bawal. Sa loob ng 4 na sulok na iyon kung saan siya dapat ay isang huwarang guro, sila ay malaya. Nakasara ang pinto, ang bintana ay natatakpan ng kurtina. Si Isabel ay nakaupo sa ibabaw ng kanyang mesa habang si Liam ay nakatayo sa pagitan ng kanyang mahita, ang kanilang malabi ay makadikit sa isang malalim at marahang halik. Ang kanyang kamay ay nasa ilalim ng t-shirt ni Liam, hinahaplos ang mainit at matipunong likod nito. Ang kamay naman ni Liam ay marahang gumagapang sa kanyang binti. Wala na ang pagmamadaliing kanilang unang pakikita. Ang naroon ay isang komportableng paknanasa, isang paangkin na sila ay para sa isa-isa-isa sa munting mundong kanilang niliha. Dapat na tayong umuwi, bulong ni Isabel sa pagitan ng kanilang gahalik, ngunit wala sa kanyang tono ang anumang balak na tumigil. 5 minuto pa, sagot ni Liam, ang kanyang boses ay malalim at puno ng paknanasa, habang ang kanyang halik ay bumababa sa kanyang lip. Sa gitna ng kanilang pagkalimot, isang tunog mula sa labas ang bumasa sa kanilang katahimikan, isang tunog ng yaba na papalapit sa pasilyo. Sa una, binaliwalan nila ito. Marahil ay isang janitor lamang. Ngunit ang mayabak ay huminto sa tapat mismo ng ilang pinto.
At pagkatapos, isang boses ang kanilang narinig, isang boses na nakpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Isabel. Mahal, Isabel, nandito ka pa ba? Si Marco. Nanlamig ang buong katawan ni Isabel. Ang kanyang puso, na kanina lang ay tumitibo sa pagnanasa, ay ngayon dumadagundong sa purong takot. Nakatinginan sila ni Liam, ang kanilang nga mata ay nanlalaki sa gulat at sindak. Sa isang iglap, sila'y kumilos. Mabilis na tumayo si Isabel mula sa mesa, inaayos ang kanyang gusot na damit. Si Liam, na may parehong takot sa kanyang muha, ay mabilis na naktago sa loob ng isang malaking supply closet sa likod ng silid, isinara ang pinto ng walang anumang ingay, kumatok si Marco sa pinto. Bel, buksan mo, ako to. Nanginginig na huminga ng malalim si Isabel, sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Naglakad siya papunta sa pinto, ang kanyang nga tuhod ay tila gelatin. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Marco, nakangiti, may dalang isang supot ng kanilang paboritong pagkain. Naisip kong sorpresahin ka. Sabi mo kasi marami kang ginagawa kaya dinalhan na kita na hapunan, masaya nitong sabi. Pumasok ito sa loob ng silid, at ang bawat hakbang nito ay parang isang dagitap na tumutusok sa dibdib ni Isabel. Ang kanyang nga mata ay hindi malis sa pintong closet kung saan natatago si Liam. Salamat, mahal. Hindi mo na kailangang maabala, sabi niya, sinisikap ng gumiti ng natural. Bakit nakalo ang pinto? Tanong ni Marco, habang inilalapa ang pagkain sa mesa. Ah, kasi. Nagche-check ako ng mga test papers. Kailangan ko ng tahimik, pagsisinungaling niya. Tumingin-tingin si Marco sa paligid, parang may kasama ka kanina. May narinig akong ibang boses. Wala. Siguro guni-guni mo lang. O baka naman mga estudyante sa labas, mabilis niyang sagot, ang kanyang puso ay malapit nang lumabas sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang kailangan niyang may labas si Marco mula sa silid na iyon sa lalong madaling panahon. Alam mo, pagod na talaga ako. Umuwi na lang kaya tayo. Sabi niya, hinawakan ang braso ni Marco at marahang hinila ito palabas. Sige, sang-ayon ni Marco, kunin ko lang yung susi ko, nahulog yata sa bulsa ko. At nagsimula itong maglakad papunta sa direksyon ng closet. Huminto ang pahinga ni Isabel. Huwag. Ako na. Ako na ang hahanap. Baka nandito lang sa mesa ko, halos pasigaw niyang sabi. Tumingin si Marco sa kanya nang may pagtataka dahil sa kanyang biglaang reaksyon. Okay ka lang? Parang balisa kayata. Hindi, okay lang. Masakit lang ang ulo ko, halika na please. Gusto ko nang umuwi. Sa wakas, pagkatapos ang tila isang walang katapusang sandali, naniwala si Marco. Lumabas sila ngang silid at nilok ni Isabel ang pinto, ang kanyang nga kamay ay nangingini pa rin. Habang naglalakad sila palayo, ang bawat hakbang ay isang pagpapahirap. Alam niyang naiwan si Liam sa loop, nag-iisa sa dilim. Pagkahati niya kay Marco sa kanilang apartment, gumawa siyang dahilan na may naiwan siyang importanteng gamit at kailangan niyang bumalik. Nagmamaneho siya pabalik sa paaralan na puno ng galit at takot. Pagbukas niya ang pinto ang silid-aralan, nakita niya si Liam na nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, ang kanyang mukha ay isang maskara ang hindi may paliwanag na emosyon. Nang marinig niya ang papasok ni Isabel, tumayo ito. Ang lunas na dapat sana inaramdaman nila ay hindi dumating. Ang natira ay ang mapagnalasang kanilang kamuntikang pagkakahuli. Nakita mo na? Nagsimulang sumigaw si Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng adrenaline at takot. Nakita mo na kung gaano ito kapanganib? Paano kung hindi siya naniwala? Paano kung binuksan niya ang closet na yun? Tapos na sana tayo, Liam. Tapos na ang lahat. Anong gusto mong gawin ko? Sagot ni Liam, ang kanyang boses ay matigas din, nasasaktan sa tono ni Isabel. Kasalanan ko bang dumating siya? Hindi mo naiintindihan. Ang nakataya dito ay ang buong buhay ko. Ang trabaho ko. At sa tingin mo, ikaw lang ang may nakataya, sigaw ni Liam pabalik, ang kanyang nga mata ay nag-alap. Narinig ko kayo. Narinig ko kung paano kaniya tawaging mahal. Habang ako, natatago sa isang madilim na sulok na parang isang kriminal. Ang kanilang nga salita ay nga sandatang isinasaksak nila sa isa't isa, parehong nasasaktan, parehong natatakot. Ang away na iyon ay hindi dahil sa galit sa isa't isa, kundi dahil sa galit sa kanilang sitwasyon, sa takot na mawala ang kung anong mayroon sila.
Lumapit si Isabel at tinulak niya si Liam sa dibdib. Ayoko na nito. Sigaw niya, ang ngaluha ay nagsisimula ng mamo sa kanyang nga mata. Hinawakan ni Liam ang kanyang nga kamay para pigilan siya. Huwag mong sabihin yan, sabi nito. Ang kanyang boses ay biglang naging isang pakiusap. Huwag. Ang kanilang nga mata ay nagtagpo, at sa gitna ng kanilang galit, nakita nila ang parehong desperasyon. Ang takot na mawala ang isa-isa ay mas malakas kaysa sa takot na mahuli. Ang kanilang pag-away ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagay na mas primal, mas desperado. Biglang hinila ni Liam si Isabel at hinalikan siya ng marahas. Hindi ito malambing. Ito ay isang halik-ngalit, takot, at pag-angkin. Tinugon ito ni Isabeleng may parehong CD. Ang kanyang nga kuko ay bumaon sa likod ni Liam. Itinulak niya ito patungo sa mesaeng guro, ang napapel at libro ay nakalat sa sahig. Ang kanilang pagtatali ay hindi isang kilos ng pagmamahal. Ito ay isang kilos ng desperasyon, isang marahas na paraan para patunayan sa kanilang mga sarili na sila pa rin ay sa isa-isa, na walang sinuman, kahit na ang realidad, ang makapaghihiwalay sa kanila. Pagkatapos, sa gitna ng nakalat na silid-aralan, habang sila'y parehong nahahabaw ng hininga, isang bagong katahimikan ang bumalot sa kanila. Hindi ito ang komportableng katahimikan ng dati, ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng isang bagong bigat. Nakaligtas sila, ngunit ang kanilang pagkaligtas ay naiwan ng isang malalim na sugat. Ang kagalakan ng kanilang sikreto ay napalitan ng isang malami at matalas na pagkaunawa sa kung gaano kabilis maaring gumuho ang lahat. Ang insidente sa silid-aralan kasama si Marco ay isang malakas na sampal mula sa realidad. Ang kumpiyansa na kanilang naramdaman sa kanilang lihim na mundo ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanunuot na takot. Ang bawat araw ay naging isang pagsubok sa kanilang nanerbiyos. Ang kanilang pakikita ay naging mas maikli, mas bihira, at laging may kasamang isang mabigat na ulap ng pangamba. Hindi na ito tungkol sa pagnanasa, ito ay tungkol sa isang desperadong pangangailangan na makita ang isa-isa, na parabang para siguraduhin totoo pa rin ang lahat sa gitna ng kanilang makasinungalingan. Para kay Isabel, ang paralan ay naging isang larangan ng mina. Ang bawat pagbati mula sa isang kapwa-guro, ang bawat tanong mula sa isang estudyante, ay tila may nakatagong kahulugan. Ang ngabulungan sa pasilyo, na dati hindi niya pinapansin, ay ngayon tila tungkol sa kanya. Ang paranoia ay nagsimulang kumapit sa kanya, isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Si Liam ay naging anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang pagiging irritable ay naging permanente. Ang kanyang distansya sa mga kaibigan ay naging isang malaking agwat. At si Chloe, ang kanyang nobya, ay hindi bulag, nagsimula siyang makaramdam. Nagsimula siyang magtanong. Isang hapon, habang naglalakad si Isabelle sa pasilyo, nakita niya sina Liam at Chloe na nag-uusap sa di kalayuan. Hindi sila nausap. Sila ay naaway. Hindi marinig ni Isabel ang kanilang magsalita, ngunit malinaw niyang nakikita ang galit at sakit sa mukha ni Chloe, ang pailing nito, ang paraan ng pahawi nito sa kamay ni Liam nang subukan nitong abutin siya. Nakita niya ang depensibong tindig ni Liam, ang kanyang pakuyom ng gakamao. Sa sandaling iyon, si Chloe ay hindi na lamang isang pangalan o isang larawan para kay Isabel. Siya ay naging isang tunay na tao, isang nasasaktang tao. At siya ang dahilan ng sakit na iyon. Ang komplikasyon ay dumating sa paraang hindi nila inaasahan, hindi sa pamamagitan ng isang nakasaksi, kundi sa pamamagitan ng isang simpleng pagkakamali. Isang sandali ngang kawalang ingat na dulot ng emosyonal na kaguluhan ni Liam. Isang gabi, habang gumagawa ng assignment si Liam sa bahay nila, naiwan niyang bukas ang kanyang kwaderno sa sala. Si Chloe, sa isang kilos ng pagiging maalalahaning nobya, ay pumasok para sana dalhan siya ng kape. Nakita niya ang kwaderno. Sa huling pahina, sa ibabang listahan ng dapat basahin para sa klase sa panitikan, mayroong isang bagay na nakasulat ng pauli-ulit. Sa iba't ibang estilong pagsulat na tila kinuhit sa makasandaling pag-isip. Ang panggalan, Isabel. At sa tabi nito, isang linya mula sa isang tula na kanilang tinalakay sa klase, isang linyang naging parang kanilang motto, may mamagay na mas malakas kaysa sa maalituntunin. Kinabukasan, hindi pumasok si Liam sa klase ni Isabel. Isang mensahe lamang ang kanyang natanggap sa kanilang sikretong app, kailangan kitang makita. Sa dati,
Pagkatapos ng klase, importante. Ang tunong mensahe ay nagpadalang yelo sa mga ugat ni Isabel. May mali. Isang bagay na napakasama. Pagdating niya sa bodega ng library, nadatnan niya si Liam na nakaupo sa sahig. Ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang ngapalat. Ang kanyang anyo ay anyo ng isang taong sumuko na. Anong nangyari? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay isang takot na bulong. Dahan-dahang naangat ng tingin si Liam, at ang nakita ni Isabel sa kanyang nga mata ay purong takot. Si Chloe simula niya, ang kanyang boses ay basak. Nakita niya ang kwaderno ko, ikinuwento ni Liam ang lahat. Ang paghahanap ni Chloe sa kwaderno. Ang pagtatanong nito, na sa una ay kalmado, sino si Isabel? Ang kanyang nga palpak na pagsisinungaling, guro ko lang siya. Tinutulungan niya ako sa mga projects, ang hindi paniniwala sa mga mata ni Chloe. At pagkatapos, ang pagsabog, huwag mo akong gawing tanga. Liam, sigaw daw ni Chloe, habang iwinawasiwas ang kwaderno sa harapan niya. Bakit mo isusulat ang pangalan ng guro mo ng pauli-uli na parang isang dalangin? Ano ang ibig sabihin ng linyang ito? Ha? Anong mayroon sa inyo? Wala akong inamin, mabilis na sabi ni Liam kay Isabel. Sumusumpa ako, wala akong inamin. Pero, hindi na siya naniniwala sa akin, alam na niyang mayroon, hindi niya lang alam kung ano. Napatuloy si Liam sa kanyang kwento, ang kanyang nga salita ay tilam nga pako na ibinabaon sa dibdib ni Isabel. Ikinuwento niya ang huling sinabi ni Chloe bago ito umalis ng bahay nila nang umiyak. Sabihin mo sa akin ang totoo, Liam, sabi daw nito, ang boses ay malamig at puno ng banta. Dahil kung hindi, ako mismo ang alam. Kakausapin ko siya. Kakausapin ko ang Miss Reyes mo. Ang nga salitang iyon ay isang bombang sumabo sa katahimikan ng bodega. Ang mundo na kanilang itinayo, ang kanilang munting isla ng nga sikreto, ay nagsimulang gumuho. Ang banta ay hindi na lamang isang posibilidad, ito ay isang pangako, ang kanilang sikreto ay hindi nasa kanila lamang. Mayroon ng pangatlong tao, isang taong nasaktan at naghahanap ng katotohanan, at handang gawin ang lahat para malaman ito. Napaupo si Isabel sa sahi sa tapat ni Liam. Ang lakas ay biglang nawala sa kanyang nga binti. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya, ang kanyang kasabwat, ang kanyang minamahal. Wala na ang apoy sa kanilang nga mata. Wala na ang pagnanasa. Ang natira ay ang malamig na abunga takot. Ang kanilang relasyon, na nagsimula sa isang intelektual na koneksyon at lumago sa isang naapoy na paibigan, ay ngayon isang bitak. Isang bitak na sila mismo ang gumawa. At ang mapada nito ay unti-unti nang sumasara sa kanila. Anong gagawin natin? Tanong ni Isabel, ngunit ang kanyang boses ay walang paasa. Walang sagot si Liam. Tumingin lamang ito sa kanya. Ang kanyang muha ay isang larawan ng pagkatalo. Sa sandaling iyon, alam na nila. Tapos na ang laro. Tapos na ang naninanakaw na sandali, ang matatamis na kasinungalingan. Ang natitira na lamang ay ang paghihintay. Paghihintay sa hindi maiwasang pagbagsak. Ang kanilang sikreto ay isang mabigat na tanikala na nakbikis sa kanila, at ngayon, ang tanikalang iyon ay hinihila sila pababa sa isang kadilimang pareho nilang kinatatakutan. Ang nga sumunod na araw ay isang paglalakat sa kadiliman, isang paghihintay sa patamang ang kidlat. Ang katahimikan sa pagitan ni Isabel at Liam ay mas mabigat kaysa sa anumang siga. Bawat isa sa kanila ay naghihintay, alam na ang kanilang kapalaran ay wala na sa kanilang makamay, kundi nasa makamay ng isang nasatang dalaga na may hawak na katotohanan. Ang pagbagsa ay hindi dumating sa anyo ang isang malakas na pagsabo. Ito ay dumating bilang isang tahimik at malamig na tawa mula sa opisina ng punong guro. Papasok ni Isabel sa silid na iyon, alam na niya, ang paraan ng pagtingin sa kanya ng punong guro, ang presensya ng guidance counselor, ang isang folder na nakapatong sa mesa sa pagitan nila lahat ay isang senyales ng katapusan. Walang mga akusasyon na pasiga, walang mga pagtatanong. Ang lahat ay formal at profesional. Inilata sa kanya ang mga aligasyon mula kay Chloe, na sinuportahan ng testimonya ng mga kaibigan nito tungkol sa biglaang pagbabago ni Liam, at ang pisikal na ebidensya ang kwaderno. Hindi na kailangan pang umamin si Isabel. Ang katahimikan niya, ang kawalan ng pagtanggi sa kanyang nga mata, ay sapat ng sagot.
Ang kanyang internship ay agad na tinapos. Ang kanyang lisensya sa pagtuturo, na hindi pa man niya nahahawakan, ay nasa bingit ng pagkakansela. Ang kanyang pag-alis sa paralan ay kasing bilis ng kanyang pagdating, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang nga pangarap, tanging kahihiyan na lamang ang kanyang dala. Ang pagbagsak ng kanyang profesional na buhay ay sinundan ng pagkawasa ng kanyang personal na buhay. Nang gabing iyon, sa kanilang apartment, umamin siya sa lahat kay Marco. Ang bawat salita ay parang lason na lumalabas sa kanyang bibig, unti-unting pinapatay ang pag-ibig na matagal nilang iningatan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco, mula sa pagkalito, sa hindi paniniwala, patungo sa isang malalim at hindi masukat na sakit, at sa huli, sa galit. Ang kanilang paghihiwalay ay marahas at puno ng salitang hindi na nila mababawi pa. Si Liam ay humarap sa sarili niyang bersyon ng impyerno. Isang linggong suspensyon ang kanyang natanggap, ngunit ang tunay na parusa ay hindi mula sa paralan. Ito ay mula sa kanyang ama, na tiningnan siya hindi na bilang isang anak, kundi bilang isang malaking pagkabigo. Ang kanilang bahay ay napuno ng isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa anumang siga. Sa paralan, ang nga dati niyang kaibigan ay iniwasan siya. Ang nga bulungan ay sumusunod sa kanya sa bawat pasilyo. Siya ay naging isang kuwento, isang babala. Ang kanilang ipinagbabawal na pag-ibig ay naging isang pampublikong iskandalo, isang aliwan para sa iba. Ang kanilang nga pangalan, na dati binubulong nila sa isa-isa ng may pagnanasa, ay ngayon binabanggit na lamang ng may panghuhusga. Sila ay pinahiwalay ng puwersa, bawat isa ay itinapon sa kanilang sariling isla ng pagkakasala at kalungkutan. Lumipas ang isang taon. Ang iskandalo ay dahan-dahang humupa, napalitan ng nga bagong sismis. Ang nga pangalan ni na Isabel at Liam ay unti-unti nang nakalimutan ng karamihan, naging isang maikling kabanata lamang sa kasaysayan ng paralan. Si Isabel ay natatrabaho na ngayon bilang isang clerk sa isang maliit na kumpanya. Ang kanyang nga araw ay puno nga numero at papeles, isang malayo at kulay-abong bersyon ng kanyang dating pangarap. Ang ningning sa kanyang nga mata ay napalitan ng isang pagod na pagtanggap sa kanyang kapalaran. Ang kanyang buho ay madalas na nakatalina lamang, at ang kanyang madamit ay simple at walang buhay. Isang maulan na hapon ng Sabado, pumasok siya sa isang lumang bookstore sa kabilang bahagi ng lungsod, isang lugar na kanyang tinatakbuhan para sa kaunting katahimikan. Habang naghahanap siya sa isang hilera ng libro ng tula, isang pamilyar na figura sa kabilang pasilyo ang nakakuha ng kanyang pansin. Siya iyon. Si Liam. Nagbago na rin siya. Wala na ang yabang ng isang atleta. Ang kanyang magabalikat ay tila mas mababa, ngunit ang kanyang tindi ay may bagong bigat, isang katahimikang dulot ng karanasan. Mas payat siya. At ang kanyang nga mata, na dati puno ng apoy, ay ngayon may lalim ng isang matandang kaluluwa. Sila ay dalawang estranghero na ngayon, hinubog at binago ngang parehong pagkakamali. Sa isang iglap, nag-angat siya ng tingin at ang kanilang mga mata ay naktakpo sa ibabaw ng mga libro. Ang buong bookstore, ang tunog ng ulan sa labas, ang amoy ng nga libro, lahat ay naglaho. Sa isang segundo na tila isang kawalang hanggan, sila ay bumalik sa bodega ng library, sa loob ng kotseng puno ang hamok, sa silid-aralan na naging kanilang santuwaryo. Walang nga salitang kailangan. Ang kanilang nga mata ang naksalita. At sa tingin na iyon, nakita nila ang lahat. Nakita nila ang alaala ng pagnanasa, ang sakit ng pagkawasa, ang bigat ng panghihinayang. Nakita nila ang tanong na hindi na nila kailanman masasagot. Worth it ba ang lahat? Ngunit higit sa lahat, ang nakita nila sa mga mata ng isa-isa ay ang pakilala, isang malungkot na pakilala sa isang kaluluwang nakaukit sa kanila magpakailanman, isang peklat na hindi na kailanman maghihilom. Si Isabel ang unang umiwas ng tingin. Ang koneksyon ay naputol. Walang ngiti. Walang pagbati. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ibinalik ang librong hawak niya sa estante nang hindi tinitingnan, at nagsimulang maglakad papalabas ng bookstore. Hindi siya lumingon. Pinanot siya ni Liam na maglakad palayo, ang kanyang figura ay unti-unting lumalabo hanggang sa tuluyan na itong mawala sa gitna nga estante. Naiwan siyang maisa, sa gitna ng gakwento nga ibang tao, hawa ang bigat ng sarili nilang natapos na kwento. Sapakat may mapaibig na parang apoy sa gubat. Sa simula, ito'y nakakabihani, mainit, at puno ng buhay. Ngunit ito'y mapanira, walang itinitira sa kanyang daraanan.
At kapa ang apoy ay namatay na at ang uso ay naglaho, ang tanging matitira ay ang malawak na lupain ng abo, katahimikan. At ang alaalangang kung paano ang lahat ay nasunog sa ngalan ng isang nagbabagang damdamin.